Ikaw ba ay nangihina sa iyong pananampalataya? Dumaranas ng mga pagsubok o may nais na idulog sa Panginoon? O di kaya'y pasasalamat sa Kanya? Mangyari lamang pong mag-comment sa ibaba o personal na magmensahe sa ating Facebook page upang sama-sama natin itong idulog sa panalangin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Isang magandang gabi po sa bawat isa at kami muli ay nagagalak na makasama kayo sa pananalangin at the same time din po sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo makapakinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay umawit at ito po ay pangungunahan ng ating music team. Isang magandang gabi po sa bawat isa at sa mga oras po na ito ay awitan po natin ang ating Panginoon. At ang mga awit po na ito ay dalhin po natin, ialay po natin sa Kanya ng buong puso ang ating mga awitin para sa Kanya. Tayo po'y managlit ng umawit. Ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko
Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Naway maging payak at praktikal ang kanyang salita sa ating mga buhay. Ito po ang ating mensahe. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa oras ito ng ating pong gawain, sa gabi nito, nais ko pong mabahagi po sa inyo ang ating pagbubulay-bulayan sa gabi nito ng ating pong prayer meeting. Nais ko pong buksan po natin ating Biblia at sasamahan niyo ako sa pagbasa po ng ating pag-aaralan sa gabi nito. Ito'y makikita po natin sa aklat ng Roma 6, mga talatang 16 hanggang 22. Roma 6, talatang 16 hanggang 22. Ito po ang sinasabi. Hindi ba niyo nalalaman na kung kanino niyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya ng inyong sinusunod? Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ang pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, bagamat kayo dati mga alipin ng kasalanan, kayo taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Talatang 18, pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Nagsasalita ako ngayon sa kamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman, sapagkat kung paano inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan. Ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Talatang 20, sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Talatang 21, kaya't anumang bunga na meron kayo sa mga bagay na ngayon kinakaya ninyo, sapagkat ang kahinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Talatang 22, subalit ngayon pinalaya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan. Ang kahinatnan ay buhay na walang hanggan. Uri ng kanyang mga salita. Bakit nabasa natin dito sa sinasabi ng Apostol Pablo na kung sino man yung ating sinusunod ay alipin tayo ng taong iyon. Kung anong sinusunod, bagay na ating sinusunod ay alipin tayo ng mga bagay na yan. Maliwanag po dito. Tayo ay slave sa isang bagay na ating sinusunod. Isang tao na ating sinusunod. Tayo ay alipin ng taong iyon. So ang ating pag-aalalan sa tabi nito ay obedience o pagsunod. Pagsunod sa Diyos. Nasaan ba ang ating obedience? Kung tayo po ay manampalataya, yung first time na tayo ay sumamba sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, ay andun yung ating desire, pero hindi ito automatic na andun yung desire na sumunod sa Panginoon, pero hindi ito po automatic. Yung ating passion, yung ating kagustuhan, yung strong willingness natin na sumunod sa Panginoon o maging obedient sa Panginoon, hindi ito natural. This doesn't come naturally. Sabihin, hindi po na tumanggap na sa Panginoon, automatic ikaw ay obedient na sa Panginoon. Wala pong ganon. So as we slowly mature sa ating panampalataya, as we grow spiritually, as we grow deeper sa ating panampalataya, ay doon na di-build up yung ating obedience sa Panginoon. So ang ating obedience ay nag-umpisa, it begins sa ating takot na parusahan tayo sa ating disobedient. Consequence ng ating disobedient. Yun yung ating pagbawag pa ng Kristiyano, talagang matatakot ka na yung magiging consequence ng ating hindi pagsunod sa Panginoon. Pero as we matured, ma-realize natin na talagang we cannot live perfectly habang tayo nandito sa mundo nito. Magkakasala at magkakasala tayo. As we mature, makita natin yung sovereignty ng Panginoon. We cannot live a perfect life, diba? Because this world is dominated
by the enemies. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa talatang Roma o sa aklat ng Roma 7:15, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. So hindi na niya maintindihan kung bakit yung mga gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Subalit yung mga ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Di ba? Si Apostol Pablo ang sasalita dito, no? Talagang nalilito siya na hindi niya maintindihan kung bakit yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. At yung mga bagay na dapat niyang gawin ay hindi niya nagagawa. So tayo habang tayo ay lumalago, habang tayo ay naging matured sa ating panampalatayaan, kita natin dito na yung iniisip natin, hindi na masyado natin iniisip yung consequence ng ating disobedience. Pero na-focus tayo sa blessing ng ating pagsunod sa Panginoon. The blessings of obeying God. Nandun yung ating focus. Hindi doon sa consequence ng ating disobedience. Sa pagkatala ng Panginoon na hindi tayo pwede maging perfect habang nandito sa mundo. Hindi tayo pwede maging 100% na perfect habang nandito tayo sa ating bunugalawang mundo. Habang nandito tayo sa katawang itong lupa. We focus on obeying God. The blessings of obeying God. Nandun yung ating focus ng ating buhay bilang manampalataya. Whatever is the consequence, whatever is what is stake, o ano man ang naging kahinatnan nito, nandun yung ating pagsunod. Isang magandang halimbawa ng malalim na pagsunod ay nakatala doon sa aklat ng Gawa. Gawa 5 talatang 17 hanggang 42. Hindi ko muna po babasahin siya. Ito'y patungkol sa mga apostoles, yung disipulo na ang kanilang itiin ay mapahayag ang salita ng Panginoon even sa harap ng panganib. Nakakulong sila noon dahil nagselos yung mga Pariseo. Kinulong sila dahil sa kanilang witness sa ating Panginoong Yesus, kanilang bahagi ng salita ng Diyos. So pinakawalan sila ng anghel. At sila'y umayo at napunta sila sa templo at sila'y nangaral doon at nakita sila ng mga Pariseo. Sila'y hinuli at papatayin sila ng mga sundalo dahil sila ay nangangaral na ayaw ng mga Pariseo sapagkat sila ay nagseselos sa mga apostoles. Ito bakit pinapangaral nyo ang salita niya at ating ang Panginoong Jesus, so sila ipapatayin. Di ba? Ito mo yung consequence, yung stake, yung kanilang consequence ng kanilang pangangaral, kanilang pag-witness ay buhay ang katapat. Buhay ang magiging bayad sa kanilang ginawa. Subalit, salamat na sa Panginoon sapat mayroong isang Gamaliel na isang Pariseo na ginagalang sa lugar na yun na pumigil sa mga sundalong papatay sa kanila. At sinabi na kung mga ito ay sa Diyos, hindi na kailanman ito mapipigil. Sabi ng Gamaliel. So hindi sila napatay, hindi sila naparusahan at sinayaan sila na mangaral. So nakita natin dito yung talagang studied na yung they reach yung talagang buhay nila ay nanganganib pero hindi sila tumigil. Hindi sila tumigil na may pahayag ang salita ng Panginoon. Maging buhay man, maging kanilang sariling buhay ang maging kapalit. Hindi sila tumigil sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Yung mga tao na tumanggap sa Panginoon, yung mga tao na ganito na pagtanggap sa Panginoon, wala na, they sit back, nagkaantay na lang sila, no? Wala na silang ginagawa. Total sila is saved na,
meron na silang buhay na walang gan, assurance ng kanilang salvation, hindi sila kumikilos. Pero hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi ito pagsunod sa commandment ng Panginoon. Tayo'y niligtas ng Panginoon upang tayo maging asin at ilaw. Magkaroon tayo ng impact sa mundong ito. Diba? Ibahag natin, huwag natin bigyan ng ating restriction o ating limitation ng ating pagsunod sa Panginoon. Kung yun ang gusto natin i-share, yun lang. Binibigyan natin limitasyon ng ating pagsunod sa Panginoon. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ang ating pagiging obedient sa Panginoon ay walang limitation. Walang hangganan hanggang tayo makapag-share, mag-share tayo. Ito yung talagang truly obedient sa Panginoon. Obedient sa Panginoon. Tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi dahil sa kailangan natin sumunod, kundi ito'y nasa puso natin. Ang pagsunod natin sa Panginoon sapagkat gusto natin. Because we love Him. Sapagkat naniniwala tayo na napakalaki ng utang na loob natin sa ating Panginoon. Gusto natin masuklian yung pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ano yun? Ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ibahagi ang kaligtasan sa maraming tao. Ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Hindi natin matetest ang ating sarili. Kung talagang tayo nagmamahal sa Diyos, tayo ay dapat sumunod sa Kanya. Sabi sa John 14:15 natin, Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Diba? Kung mahal mo siya, kung mahal natin Panginoon, tayo ay susunod sa Kanyang mga utos. Bilang mga anak ng ating Diyos, kung tayo ay sumusunod sa ating Diyos, ang ating Panginoon ay nalalalhati sa ating ginagawa. He is glorified kung tayo sumusunod, gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. We glorified God. Pero yung ating paggawa ng mabuti requires obedience. Dapat nandun yung pagsunod natin upang tayo ay gumawa ng kabutihan. It requires obedience sa Diyos. So napakalaga yung ating obedience sa Panginoon. Diba? Yung ating willingness, passion, desire to follow the Word of God. Diba? Nandun doon. Yun ang pakasusi ng ating pagsunod. Susi ng ating paggawa ng kabutihan, ang susi ng ating pagiging masunurin sa ating Diyos. Ang ating tapat na pagtilingkod sa Panginoon. Ito yung ating desire, passion bilang isang lingkod ng ating Diyos. Alam po ninyo, sinasabi rito niya sa aklat ng Psalm 28:1, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Pagpalain daw ang lahat na may takot sa Diyos at lumalakad na sumusunod sa Kanya. Pagpapalain tayo ng Panginoon kung tayo tunay na sumusunod sa Kanya. Tunay tayo, obedience is the key sa ating panampalataya. Katulad ng obedience ng ating Panginoong Jesus. Diba? Tignan natin yung Kanyang buhay. Sa kailanman na hindi nagkasa dahil sa pagsunod ng ating Panginoon sa Kanyang Diyos, sa Diyos Ama. Hindi dahil sa Kanyang sarili, kundi dahil sa atin upang matubos tayo sa ating kasalanan. Naging obedient siya hanggang dun sa kamatayan para sa atin. Hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, naging masunurin ng ating Panginoon. Naging tapat siya sa Diyos para sa atin, para lang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.
So nakita natin ang ating Panginoon naging pasunurin. Tayo rin bilang mananampalataya. Talagang tayo may desire sa ating puso na maglingkod sa ating Panginoon. Yung passion natin na sumunod ay nandoon yung ating commitment sa Diyos upang sumunod sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga kalooban para sa atin. Tayo po ay tunay naging matatag. Nandito nga tayo sa mundo ito na dominated ng kaaway. Nandun din ang ating pang-awakan na meron tayong Panginoon na tutulong sa atin upang natin makatuparan ang naisin niya na maging lapat tayo, may pahayag at sumunod tayo at may pahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus para sa lahat. May bahagi natin ang kanyang kabutihan. Maraming salamat po sa gabing ito. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na binigyan niyo po sa amin upang magbulay-bulay ng iyong salita. Tunay na Panginoon na kami ay may pagmamahal sa iyo, Diyos. Dahil nandito, Diyos, kami ay sumusunod sa iyo. We obey your commands. Sapagkat nais namin masuklihan ang pagmamahal mo sa amin. Ito yung aming ginagawa, ang pagsunod ay ginagawa po namin. Hindi dahil ito ay kailangan. Ginagawa namin ito, Panginoon, bilang pagkilala sa ginawa mo sa amin. Sa pagmamahal na ipinakita mo sa amin, O Diyos. Sa pagkita ng iyong anak na si Jesus nang siya'y mamatay para sa amin. Siya'y sumunod sa amin naman, Diyos. Hanggang doon sa kamatayan, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging committed sa pagsunod sa iyo. Maihayag ang iyong dakilang kalooban na kami ay maging asin at ilaw ng mundo. Magkaroon kami ng impact sa aming pong lipunan. Mapakilala namin na iyong kabutihan at magkaroon kami ng pagkakataon upang maihayag ang kaligtasan sa mundong ito. Salamat po muli, Panginoon, mga oras na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming buhay habang kami lumalakad sa mundong ito na may pag-asa at sumusunod sa iyong mga salita. Pinabalik namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagwalhati sa pangalan lang po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ikaw ba ay nangihina sa iyong pananampalataya? Dumaranas ng mga pagsubok o may nais na idulog sa Panginoon? O di kaya'y pasasalamat sa Kanya? Mangyari lamang pong mag-comment sa ibaba o personal na magmensahe sa ating Facebook page upang sama-sama natin itong idulog sa panalangin. Pagpalain po tayo ng Diyos.
Maraming salamat po sa ating napakinggang mensahe sa gabing ito at nawa hindi lang po natin ito basta narinig kundi maisapuso po natin ito at maisabuhay po natin ito sa ating pang-araw-araw. Ngayon po tayo po ay dumako na sa pangwawakas na panalangin. Hiniling ko po na ay magsipikit at tayo po ay yumuko. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi dahil kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Maraming salamat po sa mga tao na patuloy mong ginagamit upang magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Nawa ikaw po magbalik ng pagpapala sa kanila. At patuloy namin pinapanalangin, Panginoon, ang sitwasyon pa rin ng aming bansa na kami po ay dumaranas ng paghihirap dahil sa sakit na ito. Pero kami po ay nagpapasalamat dahil sa kabila ng pandemya na aming nararanasan, ay nandyan ka pa rin, Panginoon, pinoprotektahan mo ang bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na willing pa rin na maglingkod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng pandemya. Dahil dito nasusubok, Panginoon, kung gaano katatag ang aming pananampalataya at kung paano kami magpapatuloy sa iyo. Pero maraming salamat dahil binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon para magpatuloy lamang sa iyong gawain. Pinapanalangin din po namin na mga kasama namin na nilalamig sa iyo. Ikaw po ang siyang tumulong sa kanila upang mag-init muli sa iyong salita. At sa mga taong may sakit, Panginoon, ikaw po ang siyang gumamot sa kanila at magpagaling sa kanila. At sa mga tao na may ministeryo, nawa ikaw lamang po ang magpatuloy sa kanila at nawa ay patuloy mong ingatan ng mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, Panginoon, sa transportasyon at sa lahat man sila pumupunta, Panginoon. Patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Alam ko po, Panginoon, na ikaw po ang may-ari nitong mundo. Wala kaming dapat ipagmalaki sa iyo. Nawa, Panginoon, ay matapos na itong sakit, pero ito'y ayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Alam po namin na malalagpasan po namin ng lahat ng ito sa tulong mo, Panginoon. At alam ko po may malaki kang plano kung bakit nararanasan namin ito. Nawa, Panginoon, hindi lang po kami sa araw na ito magpuri sa iyo, Panginoon, kundi sa araw-araw, ikaw po ang patuloy na pumagitna sa amin, patuloy na mag-ingat sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, pagpo-provide ng mga pinansyal, mga provision namin sa araw-araw, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay palagi ka naming maalala at mapurihan kahit nasan man kami. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ikaw ba ay nangihina sa iyong pananampalataya? Dumaranas ng mga pagsubok o may nais na idulog sa Panginoon? O di kaya'y pasasalamat sa Kanya? Mangyari lamang pong mag-comment sa ibaba o personal na magmensahe sa ating Facebook page upang sama-sama natin itong idulog sa panalangin. Pagpalain po tayo ng Diyos.